and take courage. Do not fear or be dismayed, for the Lord will go before you, and His light will show the way. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the Lord will go before you, and His light will show you the way. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the one who lives within you will be strong in you today. A blessed Lord's Day, everyone! This is Brother Freddy checking in. Welcome to our program, Be Strong and Take Courage, your source of hope and inspiration. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Sunny 104.7 FM Christian Radio, at maging po sa ating mga tagapanood sa ating pong Facebook page na Be Strong and Take Courage. Nasaan man kayo at kahit ano ang indad ninyo, welcome na welcome kayo dito. Tara, join ulit tayo, magpapalakasan tayo. Sa muli, welcome po everyone. This is our program, Be Strong and Take Courage, your source of hope and inspiration. Maraming salamat po at isa pong katagumpayan muli ang ating pong araw sa ngayon dahil tayo ay Sasahim Papawid, and we are back on our radio program this Lord's Day, this Sunday. Sa nakaraang linggo po, hindi po tayo nakapag-live, pero purihin po ang Panginoon, and we are back. So bago po tayo magpapatuloy, join me po as we will acknowledge the Lord sa ating programa in a prayer. Shall we just close our eyes and let us pray? Our loving and gracious Heavenly Father, thank you, Father God, for the victory, Lord, you have given us. Thank you, Lord, for your love that is new every morning. Thank you for unfailing love and grace. Thank you, Panginoon, sa isa na namang napakalaking pribileyo, Panginoon, na ibigay nyo sa amin na kami ay makapagpuri sa iyo, na kami ay makapagbubulay-bulay ng iyong salita. Diyos Ama, sa iyo po lamang namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang programang ito. This is not ours, Lord, but this is your program, and we are your co-worker, Lord, in this program, Father God. Kumilos po kayo, Panginoong Jesus, kumilos po kayo, banal na Espiritu, sa bawat isa, sa bawat makikinig nito, kayo po ang humipo sa bawat puso at sa buhay. Kung meron man, Panginoon, anuman ang kailangan nila, Father God, ikaw ay katagpuin mo, Panginoon, ang anuman ang pangangailangan nila, Father God. In the name of Jesus. Lord, we claim your word, O God, in the book of Isaiah, that your word will not go out of your mouth. It will not return to you. It will not return you, Lord, empty and void, but it will accomplish, Lord, the purpose you have sent it. And Lord, it will achieve, Lord, what you have desired in the name of Jesus. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Wala po akong magagawa, Panginoon, kung wala po kayo. Kayo po lamang ang maluwalhati, madakila at mapapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.
Sa muli po, a blessed Lord's Day everyone. Welcome to our program. This is Be Strong and Take Courage, your source of hope and inspiration. Sa ating pong pagpapatuloy, pakinggan po natin ang isang kanta as we will praise our God in a worship song. Here is Halina't Sama-sama here on Sunny 104.7 FM. Napakaganda at napakainang pagmasdan na ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisang sumasamba sa Kanya. Kaya ating itian at kamayan ang ating mga katabi at tayo sama-sama umawit sa ating Panginoon. Halina, sama-sama! Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina, sama-sama! Halina sama-sama, Awitan natin siya! awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay! Ipalakpak ang inyong kamay. Itaas at ikaway! Itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Dahil ang Diyos natin ay buhay, tayo ay makakaawit na may tunay na kagalakan. Kaya patuloy tayong sabay-sabay na magpuri sa Kanya. Hallelujah! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Sama-sama natin ipalakpak ang ating mga kamay. Ipalakpak ang Itaas po inyong natin ating kamay, kamay. itaas at Lahat ay ikaway, magsabing Diyos ay buhay. magsabing Diyos ay buhay. Minsan pa, Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. lahat ay magsabing Diyos Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ang lahat ay ng pinagpala ng Diyos ay buhay. magsabing siya ay tunay na buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Yan po ang kantang Halina't Sama-sama here on Sunny 104.7 FM. Sa muli, welcome everyone sa ating programa. This is Be Strong and Take Courage, your source of hope and inspiration. Isa na namang pong topic ang ating pong pagbubulay-bulayan, pag-aaralan po sa oras na ito sa ating pong programa sa ngayon. Sa nakaraang pong live po natin na broadcast, meron po tayong pinag-usapang bago pong topic regarding Jesus the Specialist. Kung meron po tayong pangangailangan pisikal, tayo po'y lalapit sa isang doktor. At kung ang ating pong nalapitan ay isa pong general practitioner, at kung meron pong specific na problem po sa ating katawan na hindi niya na po alam yung malalim pa na pangangailangan ng tao physically, sila po ay magre-refer sa atin sa isang doktor na spesyalista sa ganong larangan. Mga kapatid, in whatever aspects in our lives, it is not just spiritually but as a whole sa ating pong buhay, ang ating pong Panginoong Jesus, He is our specialist. Jesus is the specialist. So pinag-aralan po natin sa series po na ito, kinuha po natin ito from the book of John, from the Gospel of John. These are the miracles of the Lord Jesus in the Gospel of John. Doon po sa miracles na yon, pinapakita doon ng ating pong Panginoon is the specialist. Our Lord Jesus Christ, Jesus is the specialist. Sa ngayon pong oras na to, sa ating pong programa sa ngayon, pag-uusapan po natin, Jesus, the grace specialist.
Jesus, the grace specialist. So ano po itong grace? Pabasahin po natin sa storya po. This is the second miracle na pinapakita ni John sa pagsulat niya ng Book of John, the Gospel of John, that that shows the glory of the Lord Jesus Christ being God. He is not just the Son of Man, but He is the Son of God, and He is God. Sa pangalawa pong part na to, sa pangalawang miracle na ginawa ng Panginoon, pinapakita po dito ang ating Panginoong Jesus is the grace specialist. Babasahin po natin ang storyang ito in the book of John chapter 4, beginning verse 43 hanggang 54. Samahan niyo po ako kung meron po kayong Bible sa inyong cellphone o sa bahay, kung nasa bahay kayo, printed na Bible. Sige po, sabayan niyo ako as we will read the Word of God. Dahil po, iba pa rin kung tayo ay magbubukas din ng Bible at tayo mismo nagbabasa rin. Other than, ito ay napakinggan. Buksan po natin, Book of John, chapter 4. Magsimula tayo sa 43 hanggang 54. Ito po ang sabi sa John 4, beginning 43. It is about Jesus healing an official's son. After the 2 days, he left for Galilee. Now Jesus himself had pointed out that a prophet had no honor in his own country. When he arrived in Galilee, the Galileans welcomed him. They had seen all that he had done in Jerusalem at the Passover festival, for they also had been there. Once more, he visited Cana in Galilee, where he had turned the water into wine. And there was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum. When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son, who was close to death. Unless you people see signs and wonders, Jesus told him, you will never believe. The royal officials said, Sir, come down before my child dies. Go, Jesus replied, your son will live. The man took Jesus at his word and departed. While he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, yesterday, at 1 in the afternoon, the fever left him. When the father realized that this was the exact time at which Jesus had said to him, your son will live. So he and his whole household believed. This was the second sign Jesus performed after coming from Judea to Galilee. God bless us in the reading of His Word. Palakpakan po natin ang Panginoon sa isa pong napakaganda pong salita ng Diyos na ating binasa. Mga kapatid, ang ating pong tatandaan sa ating pong programa ngayon, taken from the book of John chapter 4, verses 43 to 54, regarding healing an official's son. Ito po ay nagpapakita ng ating Panginoon, He is the grace specialist. Nangangailangan ba tayo ng grace? Kabutihang loob ng Diyos? Yung grace po is undeserved favor, unmerited favor. Hindi po tayo karapat-dapat, pero pinagkalooban po tayo. That is grace. At sa ating pong nakita, we can see here that the Lord Jesus Christ is the grace specialist. Napakaganda po ng istoryang ito. Kukunan po natin ito ng lesson upang pong maging guide po natin sa ating buhay. Sige po, balikan natin. Ang Panginoon, marami po siyang ginawang mga
signs, wonders, and miracles. Dito po sa ipinapakita po ni John, pinili na lang po niya yung ilang mga miracles na ginawa ng Panginoon just to show the glory of the Lord Jesus Christ. Pero, sabi nga niya sa last na part, kung isusulat niya daw lahat ng ginawa ng Panginoon, hindi kasya. Walang magkakasya sa susulatan nito. So, napakarami po. Pero dito, pinapakita ng ating Panginoong Jesus, He's a grace specialist. So, sa una pong verse na ating binasa, nakarating siya muli sa Galilee. So, doon mismo pa rin siya pumunta sa Cana in Galilee na meron po siyang doon po na pinakita sa Gospel of John, sa kanyang sinulat, na yun ang unang miracle niya na ginawa, turning water into wine. Dito naman po, sa part na to, John chapter 4, a certain royal official. Wala pong pangalan, no specific name or spirituality. Bakit po? Maaring sabihin na isa siyang Pharisee, isa siyang scribe, isa siyang elder sa church, o hindi po sinabi na ganon kataas ang kanyang level of spirituality. Wala po ganon. Walang specific name. And it applies to all. Why? Because the grace of our Lord Jesus Christ is available to everyone, regardless of who you are, from what name you are, of what family you are, and what your level of spirituality is. Ito po'y available sa lahat. Kung tayo ay tatanggap nito, magkakaroon po tayo nito. So, there was a certain royal official. Pagkasabi natin royal official, siya po'y royal, meaning po sa kanila pong government noon, royal official. Isa siyang official at meron siyang posisyon. Being in a royal position, meron siyang responsibility in their government, is an official and royal. Hindi po siya ordinaryong tao. Pero po, nakita natin, siya mismo lumapit sa Panginoon. Nalaman niya na ang Panginoong Hesus ay dumating sa Galilee from Judea. Ngayon, ang ginawa niya, meron po tayong mga kaparaanan upang po tayo ay magkakaroon ng grace ng Panginoon. Kung titingnan po natin ang royal official, hindi po yon automatic na nahilang kanyang son. Para po maranasan niya ang grace ng Panginoon, meron po siyang ginawa. Hindi po automatic ng Panginoong Hesus nihil siya. Ganon din po tayo. The grace of God is available to everyone. Pero kailangan, meron tayong gagawin upang ito ating matanggap. Unang-una, na ginawa ng royal official na ito, narinig niya ang Panginoong Hesus. Mga kapatid, maaari pong may idea na tayo sa Panginoon, kilala natin ang Panginoon, we have heard about the Lord. It is the first step po, mga kapatid. We should have heard the Lord Jesus Christ. Dapat narinig natin siya. Dahil po, magkakaroon ka ng faith na lalapit ka sa Panginoon at ikaw ay maniniwala na kaya niya dahil ikaw ay merong faith. Saan po yung manggaling yung faith? From hearing. In the book of Romans, ang sabi doon, faith comes by hearing. Hearing by the word of God. So magkakaroon tayo ng pananampalataya, tayo ay maniniwala sa Panginoon kung meron tayong narinig na salita ng Panginoon. Hindi po tayo lalapit sa isang tao na hindi natin kilala. Bakit po ang tao, let's say physically, meron siyang physical problem, physical condition, maghahanap o lalapit siya sa isang doktor na espesyalista dahil alam niya, narinig niya na ito ay magaling na doktor. Di po ba? Ganon din po tayo sa ating Panginoon. Kung narinig natin ang Panginoon, yan po ang unang step upang tayo lalapit. Mga kapatid,
this might be your opportunity to hear about the Lord Jesus Christ. Na kahit ano ang problema mo, kahit anong klaseng problema yan, kaya po yan ng ating Panginoon because He is our specialist. Jesus is the specialist. Hindi po siya specialist upang tayo lang po ay mailigtas mula sa hell, mula sa impyerno at tayo makapunta ng langit. Isa lamang po yun. Napakarami pa pong maaaring magawa ang Panginoon. Kung meron po tayong problema emotionally, He is our great healer. Dahil po, hindi lamang po physical condition ang nangangailangan ng healer, ng manggagamot. Kailangan din po natin ng manggagamot emotionally. Let us remember mga kapatid, lalong-lalo na po emotionally. Ang doktor, siya po ay makakapag-check outward na mga diagnosis. Di ho ba? Pero mga kapatid, ang makakapasok lang sa ating puso, ang Panginoon. Ano ho yun? It is the Word of God. The Word of God is like a double-edged sword. It penetrates to dividing souls and spirits, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Ibig pong sabihin, kung meron tayong pangangailangan, healing of the heart, emotionally, lalapit po tayo sa ating Panginoon. Ang kanyang salita is a medicine. The Word of God is a medicine. Ano pa po? Physically, alam natin physically, kung meron tayong pananampalataya, tayo ay mahihil. Pero kailangan po unang-una, tayo ay makapakinig. Sa ating pong nanonood at nakikinig sa programa pong ito, kung narinig nyo pa ito for the first time, pwede po kayo mag-feedback sa amin. If you want more support po sa inyo, maipag-pray po namin kayo specifically as we are doing usually. You can connect us sa ating text line 0929-4043-589 0929-4043-589. Sa ating pong mga nanonood sa FB page, pwede po kayong mag-private message or direct message upang kami po ay makakaalalay sa inyo sa pananalangin. Mga kapatid, napakarami na nating narinig ngayon. May umaakyat sa bridge, tumatalon. Tumatalon sa angmang floor ng kanilang school. At anong problema doon? Hindi po yun sa labas. Wala po siyang wound sa labas sa kailangang mahil. Meron po siyang problema emotionally. A heart problem. At ang makaka-heal po niyan, unang-una po mga kapatid, ang Panginoon. Let us remember, on your way to the doctor's office, do not bypass the great physician, the great specialist, our Lord Jesus Christ. So anong pong steps upang tayo ay makakatanggap ng grace ng Panginoon? Unang-una, pakinggan natin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon kung tayo nakikinig sa ating pong programa. Ito po ay part na po ng pakikinig natin about the Lord. Faith comes from hearing by the Word of God. Magkakaroon tayo ng palampantaya sa Panginoon dahil tayo nakapakinig sa Kanya. At ang pangalawa po, verse 47 ng John chapter 4, when this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to Him. Yun. He went to Him. Kung tayo ay nakapakinig sa Panginoon, huwag po nating hayaan hanggang pakinig lang tayo. Let us come. Let us draw closer to the Lord. Let us draw nearer to the Lord, and He will draw near to us. Yan ang sabi sa book of James. At I remember, ang sabi ng Panginoon, Matthew 11:28, kung hindi ako nagkakamali. Come unto me, all you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Mga kapatid, hindi po sinabi ng Panginoon, kung kayo po heavily laden, kung kayo po burdened, I will go to your house. Hindi. Ang sinabi ng Panginoon, come to me, all you who are weary and heavily laden. Nakapakinig na po tayo. Ang susunod po mga kapatid, lalapit po tayo sa Panginoon. Hindi po
pagbigay, hindi po magmamanifest, hindi po natin matatanggap ang grace ng Panginoon kung hindi po tayo lalapit sa Kanya. I remember, siguro po, familiar kayo sa song. Meron pong kanta, originally by Phillips Craig and Dean. Ang sabi doon, I think, sa Gary V ito na version, ang sabi niya, with just one step, pabalik sa Panginoon, He sees me coming back, and He comes running to me. Mga kapatid, tatandaan natin to. Kung merong 100 hakbang na kailangan para makapalapit tayo kay Lord, even just one step na gagawin mo pabalik, papunta sa Panginoon, the Lord will see you, and He will take those 99 steps, and He will come running to you. Pero magagawa po yun, unang-una, kailangan natin lalapit sa Panginoon. Ito po ang ginawa ng certain royal official. Nagkakaroon siya, natanggap niya ang grace ng Panginoon, pero may ginawa siya. Unang-una, narinig niya ang Panginoon. Pangalawa, lumapit siya. Mga kapatid, hindi po nagtatapos doon. Lumapit ka na. Meron pa rin tayong gagawin. Ito, begged Him to come. Heard, narinig niya, siya ay lumapit at siya ay naghingi. Mga kapatid, kung kailangan natin ng strength, kailangan natin ng courage, it is readily available for those who ask. I remember ang sabi ng Panginoon, at sino po yung magpapalakas sa atin? It is the advocate, the comforter, the Holy Spirit. Ang sabi ng Panginoon, if you, though you are evil, know how to give good gifts to your children, if they ask for a bread, you will not give them a stone. Tama po ba? Nagagawa natin ang mabuti kahit tayo ay makasalanan. Pero, ang Diyos po natin, how much more will your Father in heaven will give the Holy Spirit to those who asked Him? Will give to those who asked Him. Mga kapatid, the Holy Spirit will not come uninvited. The Lord will not come uninvited. I remember, sabi niya sa Revelation 3:20, I stand at the door and knock. Narinig niyo po ba? Pag knock, if anyone hears my voice and opens the door. So, hindi po niya i-force ang door na i-open at ikaw ay papasok. At siya ay papasok without opening the door. May gagawin po tayo mga kapatid. But be assured, the Lord, the gracious Lord, the grace of the Lord is available to us all. But we need to do something. We have something to do. Kailangan nating marinig upang tayo pag meron tayong pananampalataya sa Kanya, lalapit tayo sa Panginoon. At kung tayo ay lumapit na sa Panginoon, tayo ay humingi. 3 bagay po mga kapatid. Heard, went, and begged. Ito pong ginawa ng certain royal official. HWB. I remember, meron pong ballpen ata niyan. Para hindi po natin mahirap tatandaan. Merong ballpen. Pero ang ballpen, HBW po yun. So ito, HWB. He went, he heard, the royal official heard, went and begged. HWB. Yun po ang kanyang ginawa. Be assured mga kapatid, ipagpatuloy natin ang story. Pagkatapos po ng isang kanta, purihin po natin ang Panginoon sa ating programa. Let us listen to this song, Daigon, here on Sunny 104.7 FM.
sa pagsimba. Midol ko kanimo, liani ko sa pagsimba. Midol ko kanimo lang o Diyos. Daigon ko ang ngalan mo, isayaw kada ko sa gugma mo. Daigon ko ang ngalan mo, isayaw kada ko sa gugma mo. Sayaw sa presensya mo, mulukso sa presensya mo. Sayaw sa presensya mo, mulukso sa presensya mo, O Diyos. Daigon ko ang ngalan mo, sayaw kada ko sa gugma mo. Daigon ko ang ngalan mo, sayaw kada ko sa gugma mo. Balaan ka, gamhanan ka, balaan ka, gamhanan ka, balaan ka, gamhanan ka, O Diyos, O Jesus. Daigon ko ang ngalan mo, isang yaw kada ko sa gugma mo. Daigon ko ang ngalan mo, isang yaw kada ko sa gugma mo. Daigon ko ang ngalan mo, isang yaw kada ko sa gugma mo. Daigon ko ang ngalan mo, isang yaw kada ko sa gugma mo. You've just heard Daigon from Matthew's Mystery Band here on Sunny 104.7 FM. You're still on our program, Be Strong and Take Courage, your source of hope and inspiration. Mga kapatid, mga kaibigan, pinag-uusapan natin regarding the Lord Jesus Christ as our grace specialist. Taken from the book of John, from the Gospel of John, John chapter 4, 43 to 54. Napag-usapan po natin upang tayo po ay makakatanggap, makaka-experience, matanggap, ma-experience, makuha po natin mula sa Panginoon ang kanyang kabutihang loob, grace. Hindi po ito automatic. So meron po tayong gagawin. HWB, just like what the certain royal official has done, ang ginawa niya, nakinig, nakakinig, nakaparinig.
narinig niya ang Panginoong Hesus. Kailangan nating marinig. Heard, went. Siya po yung lumapit. Tatandaan natin, babalikan natin yon. Kung kailangan ng 100 steps, pabalik kay Lord, even just a single step, ang ating pong Panginoon, He will see us coming back and He comes running to us. Sabi nga sa isang kanta. Tapos, pangatlo, begged. Siya po ay nagmakaawa. Ibig sabihin po, humingi. Hiningi sa Panginoon. Ang Panginoon, alam niya ano ating kakailangan. Anong kailangan natin? Alam ng Panginoon, Diyos po siya. Pero po, bakit po niya ipapahingi pa sa atin? Dahil ang gusto niya, tayo ay lalapit sa Kanya. Dahil ang hindi hihingi sa Kanya, nagpapakita na hindi niya kailangan ang Panginoon. Yung sabihin mo, alam niya, Diyos siya, it's pride. Di ho ba? Ang magpapakumbaba, begged humingi, nagmakaawa. Yan po ang pagpapakita ng kababaang loob. Hindi po magmamakaawa ang para sa kanya, wala siyang kailangan. Kasi hindi niya ina-acknowledge ang Panginoon. Yan po mga kapatid. But be assured, after po nito, ng tatlong bagay na ginawa ng certain royal official, after he has heard the Lord Jesus Christ, went to Him and begged, mga kapatid, he received grace from the Lord Jesus Christ, our grace specialist. Ipagpatuloy po natin. John chapter 4, verse 47. When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to Him and begged Him to come and heal his son who was close to death. So ang kanyang anak, malapit ng mamatay. Lumapit siya sa Panginoon. Mga kapatid, ito po yung grace. Sabi ng Panginoon, verse 48, unless you people see signs and wonders, Jesus told him, you will never believe. Mga kapatid, mga kaibigan, ito po ang tao. Sabi ng Panginoon, unless you people see signs and wonders, maliban na lang kung kayo ay makakita ng mga himala, mga bagay, mga kababalaghan, hindi kayo maniwala sa akin. Yang sabi ng Panginoon. Kahit po sa ganon, ang Panginoon, dahil sa kanyang kabutihang loob, because of His grace, because our God is a gracious God, tinugon niya ang hiningi ng royal official. Verse 49, the royal official said, Sir, come down before my child dies. So yun mga batid, sa ating pong panahon ngayon, huwag na po natin itong sundin. Ang sabi niya dito, unless you people see signs and wonders, Jesus told them, you will never believe. Sa time po nila yun. Naniwala ang marami dahil po merong mga signs and wonders, mga himala at mga kababalaghang na nagawa ang Panginoon. Pero mga kapatid, sa atin po, meron na po tayong Bible. Pinakita na po sa atin anong Panginoon. Ito po, in the miracles in the Gospel of John, dito po natin makita ang Panginoong Hesus is the grace specialist. Sa Bible po, pinakita ang ating Panginoon na siya ay Diyos. Kung nabasa na po natin ang Bible, mga kapatid, huwag na po tayong maghanap ng signs and wonders po na tayo mismo makita. Dahil ang sabi ng Panginoon, believe and you will see the glory of God. Maliho yun, yung usually na sinasabi, to see is to believe. Yun po ay worldly po na aspect lamang po. Huwag po nating i-apply yun kay Lord. Ang sa kay Lord po na principle, believe and you will see. Di ho ba? Hindi po tayo nakakita ng langit. Wala pong nakapunta sa langit maliban po sa ating Panginoong Hesus. Klarong-klaro po yan sa kanyang salita. Pero, naniniwala tayo na kung tayo ay tumanggap sa Panginoon, tinanggap natin siya na Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay, humingi tayo ng tawad, at ipinapahayag natin na Jesus is Lord sa ating buhay, na ninampalataya tayo makapunta sa langit. Mga kapatid, this is the principle of God. Believe and you will see the glory of God. Believe and you will see heaven when time comes. Amin po ba?
Hindi po yan to see is to believe. That's the worldly view. Wag po tayo dyan. In the principle of God, let us believe and we will see. Wag na po tayo maghintay pa ng signs and wonders dahil nakita na natin sa Bible ang Panginoong Yesus. Yan ang ating Panginoon. Nakita na natin kung ano siya. So, hindi na po tayo. I remember po na time na yon, bago pa po ata tayo sa pananampalataya, hiningi ko yun kay Lord. Pero ang sabi niya, sinagot niya talaga ako mga kapatid. Sabi niya, wag mong hingin yan. Maniwala ka sa akin kahit wala yan. And you will be amazed what I will do for you. Amen po. Palakpakan natin ng Lord. So wag po tayo maghingi ng mga ganun mga bagay. Manampalataya po tayo. Dito po sa story, verse 49, the royal official said, "Sir, come down before my child dies." In verse 50 of John chapter 4, ang sabi ng Panginoon, "Go." Jesus replied, "Your son will live." The man took Jesus at His word and departed. Mga kapatid, ang Panginoon, hindi na po pumunta mismo doon sa bahay. Pinapakita po dito ang ating Panginoon, makapangyarihan po siya. He is not limited by space, distance, or time. Hindi po siya limitado sa kanya pong magagawa. Kung kailangan tayo ng pananampalataya, kailangan natin ng pananampalataya para tayo ay lumakas, let's hear the Word of God. Let's give time to the Word of God. At kung nangangailangan tayo ng kagalingan, kahit wala dyan ang merong karamdaman, isang panalangin lamang po yan sa Panginoon. Kayang-kaya natin Panginoon. Jesus is our grace specialist. Namin po, ang sabi ng Lord sa John 4:50, sinabi ni Jesus sa kanya, pwede ka nang umuwi. Magaling na ang anak mo. Wow. Yung sinabi niyang, go, your son will live, itong sabi niya, pwede ka nang umuwi, magaling ng anak mo. Naniwala ko pa siya sa sinabi ni Jesus at umuwi siya. So, the man took Jesus at His word and departed, naniwala ang opisyal sa sinabi ni Jesus at umuwi siya. Amen? Dito po ipinakita, the man believed without yet seeing his son healed. Tama po ba? Naniwala siya na hindi pa niya nakita nga yung anak na nahil na. Mga kapatid, yan ang ating gagawin. Let us believe and we will see the glory of God. Ang kasunod po dito, while he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. So, kanyang mga servant, nakatagpo siya, nagtagpo sila, at ang sabi sa kanya, ang kanyang anak ay buhay. Nahil. Tapos, sinanghong niya when inquired as to what time when his son got better. They said to him, yesterday at 1 in the afternoon, the fever left him. Tapos, mga kapatid, ang sabi, the father realized that this was the exact time at which Jesus had said to him, your son will live. Ito mismo ang oras na sinabi ng Panginoon, go, your son will live, na ang kanyang anak nahil, nabuhay. Amen? Mga kapatid, makita natin dito, ang sabi, nagtagpo sila sa daan, yesterday at 1 in the afternoon, the fever left him. Gaano po kalayo? 1 day travel kung nasaan ang Panginoon. Amen? Father, mga kapatid, our Father God is a powerful God. Nothing is impossible for God to do. What we need is faith in order to receive grace from the grace specialist. At dahil dito, he and his whole household believed. So mga kapatid, upang tayo ay makapag-receive ng grace sa ating Panginoon, manampalataya po tayo. Ang lalaking ito, sinabi ng Panginoon, go, your son will live. It's just like the Lord Jesus Christ is now telling us through the word
of God in the Bible. Sa time po na ito, physically ang Panginoong Hesus nakapag-usap sa Kanya. Sa ating pong time ngayon, nakikipag-usap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. The Lord Jesus Christ is talking to us through His Word. At kung sinabi niya ito sa Kanyang salita, we can claim it. At ito ay ating tatanggapin ang kinin natin na sa atin. Kung meron pong nangangailangan sa atin, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, verse 50. Let us remember this verse. John 4, verse 50. Go. Jesus replied, your son will live. Anong kailangan natin, mga kapatid? Do we want healing for anybody of our family members? Believe to this word. Go. Your mother or father, your sister, your brother, your son, your daughter will live, will be healed. Anong kailangan? Pananampalataya. Faith can move mountains. Faith ang kailangan, mga kapatid, upang matanggap natin ang grace mula sa Panginoon. Ano po? Bakit natanggap ito ng tao? John 4:50, the man took Jesus at His word and departed. Nananampalataya siya, naniwala siya sa sinabi ng Panginoon, naniwala ang opisyal sa sinabi ni Jesus at umuwi siya. At siya ay naniwala, nahilinga, at doon, nagtagpo sila sa kanyang servant at mismo binalita sa kanya na kanyang anak ay nahil. Na wala na yung sakit at nabuhay ang kanyang anak. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, tatandaan natin in verse 54, this was the second sign Jesus performed after coming from Judea to Galilee. The second miracle of the Lord Jesus Christ in the Gospel of John, pinapakita po dito that our Lord Jesus Christ is the grace specialist. Amin po ba? Hindi po tayo karapat-dapat, pero ang Panginoon, tayo ay kinatagpo. Sino man ang nakarinig sa Kanya, lalapit sa Kanya at humingi sa Kanya. Heard, went, and begged will receive grace from the Lord Jesus Christ, our grace specialist. Amin po ba? Panghuli pong ating kanta or song, bago po tayo magtapos, pakinggan po natin ang kantang Kabanal-Banalang Diyos dito lamang sa Sunny 104.7 FM. Luwalhati at papuri sa iyo, kataas-taasang hari. Kapangyarihan at kalakasan sa iyo kailanpaman. Pagdakila at pagsamba sa iyo, aming kabanal-banalang Diyos. Kabanal-banalang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tungkol sa iyo ay luluhod. Lahat ng langit magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon.
just heard the song Kabanal-Banalang Diyos dito lamang sa Sunny 104.7 FM. You are watching, listening to our program, Be Strong and Take Courage, your source of hope and inspiration. Napag-usapan po natin mga kaibigan regarding the Lord Jesus Christ as our grace specialist. Taken from the book of John, the Gospel of John, chapter 4, verses 43 to 54. Pinapakita po dito na ating pong Panginoong Jesus is our grace specialist. Kung nangangailangan po tayo ng anumang aspeto ng ating buhay, mga kapatid, let us remember John chapter 4, verse 50. Magiging memory verse na rin po sa ating programa ngayon. Ang sabi ng Panginoon, "Go," Jesus replied, "your son will live." Tatlong bagay po na ginawa ng certain royal official upang siya po ay makatanggap ng grace mula sa Panginoon na ating pong gagawin. Napakinggan niya ang Panginoon, heard, went, and begged. Heard, went, and begged. Napakinggan ang Panginoong Yesus, siya ay lumapit, at siya ay humingi. Mga kapatid, just in obedience sa sinabi ng Panginoon, magpipray po tayo sa kahit anumang pangangailangan na meron po tayo. Nasa radio man po kami, kayo ay nasa inyong mga bahay o nasaan po kayo. It might be over the airwaves, over the audio or the video sa ating FB Live, na pag-aralan natin. Our God is not limited by space, distance, or even time. Let us have faith. Let us took Jesus at His Word. Sabi nga ng John chapter 50, maniwala tayo sa salita ng Panginoon. And as we will pray, kung anuman po ang pangangailangan ninyo, magpipray po tayo. And let us have faith sa Panginoon na anuman ang pangangailangan na meron tayo, katagpuin tayo ng Panginoon at mapapa sa atin ang kanyang grace, kabutihang loob. Ipikit lamang po natin ang ating mga mata at itaas po natin ang ating kamay as point of contact po sa ating Panginoong Yesus. At kung saan mang parte ng katawan natin na merong karamdaman, I ask you po, kayo na nakapanood nito, nanunood at maging magre-replay, just put your hand on the side na meron po tayong iniindang sakit. At tayo ay lalapit sa Panginoon sa isang pananalangin. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Father God, our gracious and loving Heavenly Father, sinabi niyo po, Panginoon, sa inyong salita, John chapter 4, verse 50, that we will not stay with our physical condition. We will go because we will be healed. We are healed. We will live. Father God, sa pangalan ng Panginoong Jesus, our grace specialist, tinataas po namin, Panginoon, ang bawat nanunood, nakikinig, magre-replay sa programa pong ito, Father God. Ano man po ang kanilang pangangailangan, ano man po ang kanilang iniinda, Panginoon, ito may physical condition, ito may emotional problem, ito man, Panginoon, ay spiritual na kondisyon. In the name of Jesus, Lord, as what you have done to the certain royal official na heal po, Panginoon, na buhay po ang kanyang anak without you, Lord, coming over to the child. Lord, we pray sa ngayon po, ang bawat anak mo na lumapit sa inyo, nakapakinig, lumapit sa iyo at humingi. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, by the anointing power of the Holy Spirit, and by the powerful blood of Jesus, Lord, we took you, Lord, at your word. Naniwala kami, Panginoong, sa inyong salita. And Lord, let this word you have said, O God, in the book of John chapter 4, verse 50, be received, O God, by everyone asking from you whatever they are in need, in the name of Jesus. Lord, sa nangangailangan, Panginoon, ng lunas, Panginoon,
healing, Father God, physically, in the name of Jesus. Whatever that part in their body, let your word, O God, that is powerful, Lord, declaring that we believe we are healed. Let it be received, O God, by your people in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, sa nangangailangan po, Panginoon, ng kalakasan sa kanilang buhay, sa kalakasan spiritually, Father God, that they will be able to serve you, Lord, with all of their heart, with all of their soul, with all of their strength. That they will not stay, O God, sitting or sleeping, but they will go and serve you. Let your word, O God, fill their hearts. And Lord, break all the yokes of the enemy, and they will be able to stand and go to you, serve you, O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord, sa meron pong internal problem, heart problem, let you, Lord Jesus, our grace specialist, the great specialist, heal the very wounds, the very inner wounds of the people, of your people. Let there be inner healing and restoration in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And Father God, sabi niyong salita, John chapter 4 verse 50, kami ay naniniwala sa inyong salita, Panginoon, at tinatanggap namin, Panginoon, ang healing, Father God, in the name of Jesus. Healing physically, healing emotionally, and healing spiritually sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, we took you, Lord, at your word, and we receive, Father God. We believe, Lord, and we receive, Lord, the answers for our prayers. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Maging Panginoon, ang may pangangailangan na sila ay makaligtas, layo sa mga kamay ng kaaway, Panginoon, upang sila ay pigilan na lumapit sa inyo. In the name of Jesus, we declare freedom, liberty, hope, deliverance in the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Lord. We believe, Lord, as what you have said in the book of John chapter 4 verse 50, go, Jesus replied, your son will live. Lord, we took you, O God, we take this word of you, Lord, and we receive. We believe, Lord, and we receive in the name of Jesus. In whatever aspect, Father God, in the name of Jesus. Ito'y amin ang tinanggap, Panginoon. From you, Lord Jesus Christ, our grace specialist. Our grace specialist in the name of Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Sa iyo lamang ang papuri, luwalhati at kadakilahan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito ang aming dalangin. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you po sa inyo pong pagsubaybay sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsusubaybay. Sama-sama tayo ulit sa susunod na linggo, 5:30 ng hapon hanggang 6:30 ng gabi, dito lamang sa Sunny 104.7 FM Christian Radio. Ito ang inyong lingkod, Brother Freddy, nagsasabing, let us all be strong and take courage in the Lord. Goodbye, and God bless everyone.